Masayang pamumuhay. Mga salaysaying may layunin. Sa pagtuturo ni Kristo ng talinghaga ay nakikita ang simula-hinding iyon na gaya ng sa kanyang sariling pakay o misyon sa sanlibutan. Upang makilala natin ang kanyang banal na katangian at kabuhayan, ay ibinihis ni Kristo ang ating kalikasan at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos ay nahayag sa sangkatauhan. Ang nakukubling kalwalhatian ay namalas sa nakikitang anyo ng tao. Matututuhan ng mga tao ang tungkol sa di nalalaman sa pamamagitan ng nalalaman. Ang mga bagay ng langit ay inihayag sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa. Ang Diyos ay napakita sa wangis ng mga tao. Kaya gayon din sa mga turo o aral ni Kristo. Ang di nalalaman ay inilarawan sa pamamagitan ng nalalaman. Ang mga banal na katotohanan ay inilarawan sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa na kilalang kilala ng mga tao. Ang wika ng kasulatan ay lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Bubukahin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanlibutan." Ang mga likas na bagay ay siyang medium para sa espiritual. Ang mga bagay ng katalagahan at ang karanasan sa buhay ng kanyang mga tagapakinig ay iniugnay sa mga katotohanan ng sinulat na salita. Sa ganitong pag-akay sa isip mula sa likas hanggang sa espiritual na kaharian, ang mga talinghaga ni Kristo ay mga kawing sa tanikala ng katotohanan na ipinagkikipagkaisa ang tao sa Diyos at ang lupa sa langit. Sa kaniyang pagtuturong hango sa katalagahan, si Kristo ay nagsalita tungkol sa mga bagay na sarili niyang mga kamay ang gumawa, at mga bagay na may mga katangian at mga kapangyarihan na siya na rin ang nagbigay. Sa kanilang orihinal na kasakdalan, ang lahat ng mga nilalang na bagay ay isang kapahayagan ng isipan ng Diyos. Kina Adan at Eva, sa kanilang tahanan sa Eden, ang katalagahan ay puno ng karunungan ng Diyos at batbat ng banal na turo. Nagsalita ang karunungan sa paningin, at ito'y tinanggap sa puso, sapagkat sila'y nakipag-usap sa Diyos sa kanyang mga gawang nilikha. Kapag karakang ang banal na mag-asawa'y nagsisalansang sa kautusan ng kataas-taasan, ay napawi sa mukha ng katalagahan ang kaningningan o kaliwanagang nagmumula sa mukha ng Diyos. Ang lupa ay pinapangit at dinumhan ngayon ng kasalanan. Gayunman, maging sa pangit nitong kalagayan ay marami pa ring maganda na nananatili. Ang mga nakapagtuturong aral ng Diyos ay hindi mapapawi. Kung mauunawaan ng tumpak, ang katalagahan ay nagsasalita tungkol sa lumikha sa Kanya. Noong mga kaarawan ni Kristo ay hindi nakita ang mga aral na ito. Halos tumigil na ang mga tao na makita ang Diyos sa Kanyang mga gawa. Nagladlad ng lambong ng kapanglawan ang pagkamakasalanan ng sangkatauhan sa ibabaw na magandang mukha ng nilalang. At sa halip na ipakita ang Diyos, ang kanyang mga nilikha ay naging hadlang na nagtatago sa Kanya. Ang mga tao ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Sa gayon, ang mga hentil ay nagwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Kaya sa Israel, ang aral ng tao ay pinalit sa turo ng Diyos. Hindi lamang ang mga bagay ng katalagahan, kundi ang serbisyong ukol sa paghahain at ang mga kasulatan na rin,
na ibinigay na lahat upang ihayag ang Diyos, ay pinasama at isininsay ng gayon na lamang na ano pat ang mga ito ay naging paraan ng pagkukubli o pagtatago sa Kanya. Sinikap ni Kristo na alisin niya ang nagpapalabo sa katotohanan, ang lambong na inilaglad ng kasalanan sa ibabaw ng mukha ng katalagahan ay pinarituhan niya upang hawiin, na ipinamamalas ang kalwalhatiang ukol sa Espiritu na ipinaaaninag sa lahat ng mga bagay na nilikha. Inilagay ng kanyang mga salita ang mga itinuturo ng katalagahan at pati ng Biblia sa isang bagong anyo at ginawa ang mga ito na isang bagong pahayag. Pinigtal ni Jesus ang magandang liryo at inilagay iyon sa mga kamay ng mga bata at mga kabataan. At habang sila'y nakatitig sa kanyang sariling batang mukha na namumurok sa liwanag ng mukha ng kanyang ama, ay ibinigay niya ang leksyon. Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki sa kapayakan ng likas na kagandahan, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man ang sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Pagkatapos ay sumunod ang matamis na kasiguruhan at ang mahalagang aral. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay ginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamta niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? Sa Sermon sa Bundok, ang mga pangungusap na ito ay sinalita sa iba bukod sa mga bata at mga kabataan. Ang mga ito ay sinalita sa mga karamihan, na kabilang doon ng mga lalaki at mga babaeng punong-puno ng mga kabalisahan at mga kagulumihanan, at lumag at lugami sa kabiguan at kalungkutan. Nagpatuloy si Jesus, "Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming garamtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito." Pagkatapos, inilalahad ang kanyang mga kamay sa nakapaligid na karamihan, ay sinabi niya, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa ganito ay sinalin o binigyang kahulugan ni Kristo ang pabalitang siya na rin ang nagbigay sa mga liryo at mga damo sa parang. Ang nais niya ay basahin natin iyon sa bawat liryo at bawat usbong ng damo. Ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan at nagpapatibay ng pagtitiwala sa Diyos. Lubhang malawak ang kuro-kuro ni Kristo sa katotohanan. Lubhang malaki ang nasasaklaw ng kanyang turo na anupat bawat anyo o panig ng katalagahan ay ginamit sa paglalarawan ng katotohanan. Ang mga tanawing sa araw-araw ay natatamaan ng mata ay iniugnay na lahat sa ilang espiritual na katotohanan, kaya ang katalagahan ay nararamtan ng mga talinghaga ng Panginoon. Sa unang bahagi ng kanyang ministeryo, si Kristo ay nagsalita sa mga tao sa mga pangungusap na napakaliwanag upang ang lahat ng mga nakikinig sa kanya ay makahagip sa mga katotohanang makapagpapadunong sa kanila sa ikaliligtas. Subalit sa maraming puso ay hindi nakapag-ugat ang katotohanan, at iyon ay dagling na parang. "Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga," sabi niya, "sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita at nangakikinig ay hindi nga sila nangakaririnig, ni hindi sila nangakakaunawa, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata.
Ninasa ni Jesus na gumising ng pagtatanong. Sinikap niyang maantig ang bulagsak o pabaya at maikintal ang katotohanan sa puso. Ang pagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga ay palasak at naguutos ng paggalang at pagpansin, hindi lamang ng mga Hudyo kundi ng ibang mga tao rin naman ng ibang mga bansa. Wala nang higit na mabisang paraan ng pagtuturo na magagamit niya kung nagsipag nasa ang mga nakikinig sa kanya na makaalam ng mga bagay na banal, maaring naunawaan nila ang kanyang mga salita, sapagkat lagi naging handa siya na ipaliwanag ang mga iyon sa tapat na nagtatanong. Muli si Kristo'y nagtaglay ng mga katotohanang ihaharap at ipakikilala na hindi handang tanggapin o unawain ng mga tao. Sa kadahilanang hindi namang ito kung kaya siya'y nagturo sa kanila sa mga talinhaga. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanyang itinuturo sa mga tanawin ng buhay, karanasan o katalagahan ay nakuha niya ang kanilang pansin at nakintalan ang kanilang mga puso. Pagkatapos sa kanilang pagtingin sa mga bagay na naglarawan ng kanyang mga aral, ay kanilang nagunita ang mga salita ng banal na guro. Sa mga isipang nakabukal sa banal na espiritu, ang kahulugan ng turo o aral ng tagapagligtas ay lalo at lalong nahayag. Luminaw ang mga hiwaga at yung bagay na mahirap liripin ay naunawaan. Pinagsikapan ni Jesus na makapaglago sa bawat puso sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang paglalarawan o mga halimbawa, ay hindi lamang ipinakilala niya ang katotohanan sa iba't ibang anyo nito, kundi nakaantig din naman sa iba't ibang mga nakikinig. Ang kanilang interes ay nakilos ng mga larawang kinuha sa mga kapaligiran ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa mga nakinig sa tagapagligtas ay walang nakadama na sila'y kinaligtan o kinalimutan. Narinig ng pinakamababa at ng pinakamakasalanan sa kanyang aral ang isang tinig na nagsalita sa kanila sa diwang may pakikiramay at pagmamahal. At siya'y may isa pang dahilan sa pagtuturo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kabilang sa mga karamihang nangakatipon sa palibot niya ay ang mga saserdote at mga rabi, mga eskriba at mga matanda, mga Herodiano at mga pinuno, mga taong maibigin sa sanlibutan, mahihigpit at ambisyoso, na ang nais higit sa lahat ng mga bagay makasumpong ng ilang maibibintang laban sa kanya. Sinundan ng kanilang mga tiktik ang kanyang mga hakbang araw-araw upang makahuli sa kanyang mga labi ng isang bagay na magiging sanhi upang siya ay mahatulan at mapatahimik magpakailanman ang isa na tila man din humihikayat sa sanlibutan na sumunod sa kanya. Batid ng tagapagligtas ang karakter ng mga taong ito at ipinakilala niya ang katotohanan sa isang paraan na wala silang masusumpong ang anumang bagay na sa pamamagitan niyon ay madadala ang kanyang usapin sa harap ng Sanhedrin. Sa mga talinhaga'y sinuwatan niya ang pagpapaimbabaw at ang masasamang gawain niya ang mga nasa matataas na katungkulan, at sa masagisag na pangusap ay binalutan ng katotohanang may lubhang umiiwang likas na anupat kung bibigkasin sa tuwirang pagtuligsa ay hindi sana nakinig ang mga iyon sa kanyang mga salita. At kagyat sanang tumapos sa kanyang ministeryo. Datapwat bagamat iniwasan niya ang mga tiktik, ay ginawa niyang lubhang malinaw ang katotohanan na anupat na lantad ang kamalian at ang mga may tapat na puso ay nakinabang sa kanyang mga aral. Ang karunungan ng Diyos, ang walang hanggang biyaya, ay ginawang maliwanag sa pamamagitan ng mga bagay na likha ng Diyos. Sa pamamagitan ng katalagahan at ng mga karanasan sa buhay, ang mga tao ay tinuruan ng tungkol sa Diyos. Ang mga bagay niyang di nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay pawang napagtanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa.
maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagkadiyos. Sa turong talinhaga ng tagapagligtas ay naroon ang isang pahiwatig tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na mataas na karunungan. Maaaring ihayag ni Kristo sa mga tao ang pinakamalalim na katotohanang karunungan o siyensa. Maaari niyang ilantad ang mga hiwaga na nangangailangan ng maraming mga dantaon ng paggawa at pag-aaral upang masaliksik. Maaari siyang gumawa ng mga mungkahi sa mga hanay na ukol sa sensya na nakapagbigay sana ng pagkaing ukol sa isipan at ng pampasigla ukol sa pagtuklas hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi siya nagsabi ng anuman upang irugan ang pag-uusisa o upang bigyang kasiyahan ang mga hangarin ng tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintuan patungo sa makasanlibutang kadakilaan. Sa lahat ng kanyang pagtuturo, dinala ni Kristo ang pag-iisip ng tao na paugnay sa pag-iisip ng walang hanggan. Hindi niya itinuro sa mga tao na pag-aralan ang mga haka-haka ng mga tao tungkol sa Diyos, sa kanyang salita o sa kanyang mga gawa. Itinuro niya sa kanila na masdan siya ayon sa nakikita sa kanyang mga gawa, sa kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang mga pamamatnubay. Si Kristo ay hindi nagabala o nakitungo sa marurupok na teorya, kundi sa bagay na kailangan sa ikabubuti ng likas, sa bagay na magpapalaki o sa kakayahan ng tao na makilala ang Diyos, at magdaragdag ng kanyang kasanayan sa paggawa ng mabuti. Sinalita niya sa mga tao ang tungkol sa katotohanan na nauugnay sa ugali ng buhay at nananatiling matibay hanggang sa walang hanggan. Si Kristo ang namahala sa pagtuturo sa Israel. Tungkol sa mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon ay kanyang sinabi, "Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan." Sa kanyang sariling aral ay pinakilala ni Jesus kung paano tutuparin ang utos na ito, kung paano maihaharap ng gayon ang mga simulain ng kaharian ng Diyos na anupat ito'y maghahayag ng kanilang kagandahan at kahalagahan. Nang tinuturuan at sinasaysay ng Panginoon ng Israel na maging mga tanging kinatawan ng kanyang sarili, ay pinagkalooban niya sila ng mga tahanan sa gitna ng mga burol at mga libis. Sa kanilang kabuhayan, pantahanan at sa kanilang serbisyong pangrelihiyon ay sila'y dinala sa walang lagot na pakikiugnay sa katalagahan at sa salita ng Diyos. Kaya tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad sa tabi ng dagat-dagatan, sa tabi ng bundok, sa kaparangan at sa mga kakawian, na dooy mapagmamasdan nila ang mga bagay ng katalagahan na sa pamamagitan niyon ay kanyang inilarawan ang kanyang mga aral. At sa kanilang pagkatuto ng tungkol kay Kristo ay ginamit nila ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Kanya sa Kanyang gawain. Kaya nga sa pamamagitan ng nilalang ay dapat nating makilala ang lumalang. Ang aklat ng katalagahan ay isang dakilang aklat-aralin na ito'y kaugnay ng mga kasulatan ay dapat nating gamitin sa pagtuturo sa mga iba ng tungkol sa kanyang likas at sa pagpapagnubay sa mga nawawalan tupa pabalik sa kulungan ng Diyos. Habang ang mga gawa ng Diyos ay pinag-aaralan, ang banal na Espiritu ay nagpapakislap ng paniniwala o ng kombinasyon sa pag-iisip. Hindi ang paniniwala o kombinasyon ay binubunga ng lohikang pangangatwiran, kundi malibang ang pag-iisip ay nagiging totoong madilim upang makilala ang Diyos. Ang mata ay totoong malabo upang makita siya,
Ang tainga ay totoong mahina upang marinig ang kanyang tinig. Ang lalong malalim na kahulugan ay nahahagip, at ang mga dakila at espiritual na katotohanan ng nakasulat na salita ay nakikintal sa puso. Sa mga leksyong ito na tuwirang nanggagaling sa katalagahan ay may isang kapayakan at kadalisayan na gumagawa sa mga ito na maging may pinakamataas na kahalagahan. Lahat ay nangangailangan ng turo na hango sa pinagmumulang ito. Sa sarili nito, ang kagandahan ng katalagahan ay umaakay sa kaluluwa na palayo sa kasalanan at sa mga pang-akit ng sanlibutan at patungo sa kalinisan, kapayapaan at sa Diyos. Lubhang madalas na ang mga isipan ng mga mag-aaral ay napupuno ng mga teorya at mga haka-haka ng mga tao na buong kamaliang tinatawag na siyensya at pilosopya. Kailangan sila'y madala sa malapit na pagkakaugnay sa katalagahan. Dapat nilang maalaman na ang nilalang at ang Kristyanismo ay may iisang Diyos. Dapat silang maturuan na makita ang pagkakaisa ng natural at ng espiritual. Bayaang ang bawat bagay na nakikita ng kanilang mga mata o nahahawakan ng kanilang mga kamay ay maging isang aralin sa pagtatayo ng likas. Sa gayoy mapalalakas ang mga kapangyarihan ng pag-iisip, ang likas ay mapabubuti at ang buong kabuhayan ay maitataas. Ang layunin ni Kristo sa pagtuturo sa talinhaga ay tuwirang kahanay ng layunin ng Sabat. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang alaala ng kanyang lumalalang na kapangyarihan upang kanilang makita siya sa mga gawa ng kanyang kamay. Iniaata sa atin ang Sabat na pagmasdan sa kanyang mga gawaing nilikha ang kalwalhatian ng lumalang. At dahil sa pagnanais niyang gawin natin ito, kung kaya inilakip niya ang kanyang mahalagang aral sa kariktan ng mga bagay ng katalagahan. Sa banal na araw ng kapahingahan, higit sa lahat ng ibang mga araw, ay dapat nating pag-aralan ang mga pabalita ng isinulat ng Diyos sa atin sa katalagahan. Dapat nating pag-aralan ang mga talinhaga ng tagapagligtas sa paok na doon niya sinalita ang mga ito sa kaparangan at mga kakahuyan, sa silong ng nakabukas na langit, sa gitna ng mga damo at mga bulaklak. Habang tayo ay nagpapakalapit sa puso ng katalagahan, ay ginagawa naman ni Kristo na tunay sa atin ang kanyang pakikiharap at nagsasalita sa ating mga puso tungkol sa kanyang kapayapaan at pag-ibig. At ikinawin ni Kristo ang kanyang turo o aral hindi lamang sa araw ng kapahingahan, kundi sa sanglinggo din naman ng paggawa. Mayroon siyang karunungan para sa nag-aararo at sa naghahasik ng binhi. Sa pag-aararo at paghahasik, sa pagbubungkal at pag-aani, ay tinuturuan niya tayo upang ating makita ang isang halimbawa ng kanyang gawain ng biyaya sa puso. Kaya sa bawat hanay ng kapaki-pakinabang na paggawa at sa bawat pagsasamahan sa buhay, ay nais niyang makakuha tayo ng isang leksyon ng banal na katotohanan. Kung magkagayon ang ating araw-araw na paggawa, ay hindi na uubos pa ng ating pansin at aakay sa atin na malimutan ang Diyos. Ito'y patuloy na mapagpapagunita sa atin ng tungkol sa ating manlalalang at manunubos. Ang pagbubulay-bulay tungkol sa Diyos ay dadaloy na gaya ng isang gintong sinulid sa lahat ng ating mga kabalisahan at mga gawain sa tahanan. Para sa atin, ang kalwalhatian ng kanyang mukha ay muling mabababaw sa mukha ng katalagahan. Lagi tayong matututo sa mga bagong leksyon tungkol sa makalangit na katotohanan at lalaki sa larawan ng kanyang kalinisan. Sa gayon, tayo'y turuan ng Panginoon at sa kalagayang dooy tinawagan tayo ay tayo manatili sa Diyos.